Hallelujah, praise God. Pagpalain po ang Diyos na buhay sa umagang ito. Happy weekend po sapagkat ngayon ay araw po ng Sabado. Bagamat hindi po tayo nakauwi sa ating pamilya, but always think positive mga kapatid, na dapat maisagi palagi sa isipan natin at sa puso natin na all things is work together for good. Bakit nasasabi po natin all things is work together for good? Sapagkat kung nakauwi po tayo, hindi tayo nakapaglaba, nakapaglinis sa ating tulugan. So ngayon nagagawa ko po lahat, linisin. So kaya masabi ko, all things work together for good. Kaya ang sa tingin natin ay mga negatibong bagay ay gawin po nating positibo, no? Gaya na lang po ng mensahe natin sa umagang ito, kung saan ay pag-aralan muli natin, no? Ang patuloy po tayo mag-aral at ating topic ngayon ay makikita po natin o matatagpuan po natin sa Gospel of Matthew chapter 5 verse 10. No? Sabi niya dito, basahin ko po, hindi po sa cellphone, no? Kasi pag sa cellphone po natin basahin, hindi natin masasabi huli siya. Sa Bible po natin kasi ito po ang tunay na Holy Bible. No, walang mga advertisement diyan. Ang sabi dito sa Biblia, sa the Gospel of Matthew, chapter 5, verse 10, sabi niya, "Blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven." Hallelujah, praise God. So, isa itong statement, no, galing sa ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kung matatandaan po natin, nung mangaral si Jesus, kung bigyan natin ng background sa kapanahunan niya, nung siya ay uh, nakita ng mga tao, nung siya ay palaganap ng salita, no, ng Diyos, nung nakita niya na siya ay nagpagaling, yung mga bulag ay nakakita, yung nagka-leprosy ay nalinis po ang katawan at yung nagkasala ay pinatawad na, at sa pagiging mensahe po ni Jesus ay kakaiba po sa pandinig po ng mga tao nung unang panahon, lalong-lalo na po sa mga Israelites that time, no? Kasi kakaiba ang statement ni Jesus. So dito din sa statement nito ay masasabi po natin, mga kapatid, na isa itong paradox, no, na statement. When we say paradox, ay isa itong statement po na contradicts sa isang statement na hindi naman talaga yan ang mensahe niya. Kasi sinabi niya dito, blessed for those who are persecuted. So sa ating pandinig ay talagang iba talaga siya, no? Parang hindi siya convincing na statement. Kahit kung matandaan po natin, nung siya po ay nag-share po ng salita ng Diyos sa mountainside, so mula sa verse 3 hanggang sa binasa natin kanina, no, puro paradox statement to, mga kapatid. Sabi niya, una-una sabi niya sa verse 3, "Blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven." Number 4, ganun din, sabi niya, "Blessed are those who mourn, for they will be comforted." Number 5, sabi niya, "Blessed are the meek, for they will inherit the earth." Number 6, sabi niya, verse 6, sorry, "Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness, for they will be filled." Verse 7 naman, 7, sabi niya, "Blessed are the merciful, for they will be shown mercy." Verse 8, "Blessed are the pure in heart, for they will see God." Then dito sa verse 9, sabi niya, "Blessed are the peacemaker, for they will be called children of God."
Din sa topic natin ngayon, blessed are those who are persecuted because of righteousness, for there is the kingdom of heaven. Hallelujah. Bakit natin binasa ito, mga kapatid? Kasi kung mapapansin natin, no, matalinghaga po ang malalim po sa pandinig ng mga tao noon sa mga statement mo ni Jesus. So, focus po tayo sa ating topic ngayon. Mga kapatid, kung sasabihin po natin ang term na persecution, kung marinig po natin, kung uh, kung sa secular, no, sa tao, pag-iisip ng isang ordinaryong tao, hindi po natin masasabi na blessing siya, no? Kasi sinabi ni Jesus, blessed for those who are persecuted. So, kung ikaw ay ang pag-iisip natin ay nasa mundo, makamundo, ang puso natin, so hindi talaga siya blessing, no? It's not a blessing at all. In fact, mga kapatid, kung sasabihin natin, if we think blessings, so ang maiisip natin na una is comfort. Number one dyan is comfort, peace and security. But Jesus is teaching us that when we endure persecution for standing of righteousness, we are actually, mga kapatid, receiving a deeper, more profound blessing. So, una mga kapatid, kailangan intindihin natin, ano ba talaga, no? Magkaroon tayo ng understanding about persecution for righteousness sake. Kung sasabihin po natin, mga kapatid, persecution, ang term na persecution, can take many forms. Pwede natin sasabihin verbal siya, no? Pananalita, verbal attacks, being misunderstood. For example, ako naranasan ko itong ganitong mga verbal attacks, no? Nung nasa schooling ako sa mga activities namin. Nung hindi ako makipaghalubilo sa kanila kasi nga umiinom sila, ako hindi naman. Kasi totoo tayong born again believer. Identified tayo na born again believer. Kasi pinakita ko talaga, pero hindi naman sabi na masama ako ang kwako. Pero I explain them that ganyan, bakit hindi ako but nakarinig pa rin ako ng masasamang salita. No? Ikaw ang ginabantayan. So, part yan, mga kapatid, ng persecution. Yung hindi ka naiintindihan, for example, stay-in ka sa trabaho mo, no? Ako, nakarelate ako nito, may boss ako. Hindi niya ako naintindihan, bakit palabas-labas daw ako ng linggo? Ano bang meron sa linggo? Sabi ko sa boss ko, hindi lang na, sabi ko, nagsamba ako, umaga, hanggang maghapon, nag-Bible study. But, mga kapatid, hindi niya naintindihan kasi nga, hindi siya born again believer. So, nasa mundo pa siya, hindi niya alam. Hindi niya alam na in the beginning, God created the earth and heaven. No, nang ginawa ng Diyos ang mundo, ginawa niya sa 6 na araw at sa ika-7 araw siya ay nagpahinga. So meaning to say, mga kapatid, in 1 week, in 7 days, mga kapatid, dapat mayroon tayong isang pahinga. Ano man ang religion natin, sa Badista ka man, o anong pananampalataya mo, anong araw ang tagapagsimba mo. Sorry sa pagbanggit ko ng isang pambat. Ang ginapunto ko dito, kung ano man ang paniniwala natin, basta mga kapatid, isang araw mayroon kang ilalaan sa Panginoon. So tayo, mga born again believer, nilalaan natin ang araw ng linggo. But bilang isang trabahante, hindi po ako nag-i-insist, no? Hindi ibig sabihin, na-i-insist mo ang sarili mo, dapat Sunday talaga. Kung may panahon na duty ka sa Sunday, so be it, perform it, pero may mga live stream naman dyan na pwede ka mag-seek sa Panginoon. Pero kung wala kang duty, dapat matagpuan ka talaga. Kung tunay ka na born again believer, matagpuan ka talaga sa sambahan ng Panginoon. Mag-worship ka, no? Praising God, ganun po yung mga kapatid. So, minsan balik tayo doon, minsan ma-misunderstood tayo ng mga boss natin. Kasi hindi nila naintindihan yan. Kaya, we share it to them kung ano ang buhay na kay Kristo Jesus. Ano ang buhay na ligtas dyan sa Panginoon. In a nice way, mga kapatid. Ganon din po yun. Ako, experience yan. Kahit sa present time ngayon, na-experience ko. Pero, dinasal ko siya that God talk to her, na sana ang Panginoon ay makiusap sa kanya.
ipaliwanag sa kanya na ganito. So, dapat ipakita pa rin natin ang ating pagka-born again believer. At sa ganun ay makita nila ay totoo pala talaga ito. Kasi minsan ang demonyo, sisingit dyan, no? I-test tayo, no? Kung tayo ba ay totoo ang paniniwala, ang pananampalataya natin, brother. Hallelujah, praise God. Din sabi nito, even physical suffering, no? Mahirap ito, physical pas, may sakitan na talaga. Yun po ang persecution. Pero mga kapatid, ito ang mga kapatid, kasi sabi ng Panginoon, in-specify niya talaga, no? For righteousness sake. Kung righteousness sake, meaning to say, righteousness sake. Yung for example, hindi ka umiinom, yayain ka, hindi ka gagawa ng kalokohan, initan ka, tapat ka sa batas at sa Panginoon, yung pasimba-simba ka, pa-Bible study, ginakuan ka, kasi palagi ka nagpaalam. So, yun po ang sabi ng Panginoon. Kaya lahat po ng born again believer, born again Christian, ay hindi po exempted, mga kapatid. Minsan nga sariling pamilya pa natin ang mag-persecute sa atin. So yun po pala ang ibig sabihin ng persecution, mga kapatid. It could be sa salita, marinig natin, o yung iba talaga physical suffering, mahirap to. So hindi ito anong klase ng hardship, mga kapatid. So itong hardship na to ay galing po, no, dahil nag-stand po tayo sa katotohanan po sa pananampalataya natin na sa Panginoong Hesus, sa Panginoong Diyos, no? Kung pipiliin po natin, mga kapatid, na if we choose to live according to God's standard, when we choose to uphold integrity, when we speak out for justice, when we refuse to compromise in a world that often promotes sin, we will face opposition. So meron talaga yung opposition. Kaya dapat isagin natin sa isipan natin, hindi talaga yan mawala. So may opposition talaga kahit saan ka, kahit nga sa politics natin ngayon, no, kung titingin ka sa Senado, sa Congress, may tinatawag na opposition talaga. Kahit sa mga company nga, may mga yun. Ganun po yan, mga kapatid. Ganun din ang pang-araw-araw po na ginagalawan natin, sa pang-araw-araw po na ginagawa natin ay hindi po talaga, mayroon po talaga, hindi yan perfect na maiintindihan tayo. Pero ito po ang ipa-remember ko sa inyo, ipaalala natin, no? Even the apostles faced persecution for the very reason that deprecates the message of Jesus and live out his righteousness. No? If we remember, Jesus himself was persecuted for showing love, truth, and healing, no? Nabasa po natin 'yan sa history niya sa the Gospel of Matthew and Luke, sa Luke din po. No? Healing in ways that challenge the system of his time, no? At yan po, mga kapatid, and if we follow Christ's example, tayo din po ay magkaroon po ng encounter a similar rejection and hostility. So hindi po pala talaga tayo exempted, no? Kailangan po ma-experience natin, no? Pero glory to God, no, sa aking mga kapatid, nung nalaman niya, never po ako nakarinig ng masama, although may tawag na yaga-yaga, yung parang gina-joke-joke pa, but uh, alam ko deep in their heart, sa puso po nila, the Holy Spirit gumagawa po ng mga bagay-bagay sa time na mag-share ako ng mga salita ng Panginoon sa kanila. Alam ko na intindihan nila yon. So mahiya lang siguro. But bahala na ang Panginoon. Importante, we share them, no? What is truth. Kasi ang katotohanan, siya ang magpapalaya, no, sa atin from all the bondage. Pangalawa po, mga kapatid, ano ba ang tinatawag na paradox of blessing and persecution?
Now, paano po nasabi ng Panginoong Hesus na ang persecution po ay blessing? Ang katotohanan po, mga kapatid, sa kingdom po ng Panginoon, God's values often turn the world's values upside down. In the world, dito po sa mundo natin mga kapatid, persecution means defeat. Kung sabihin natin persecution, meaning to say defeat, no? Talunan ka, shame, and failure. Yun po ang interpretasyon po ng mundo. But in the kingdom of God, it is a sign of identification with Christ. No? Pag na-persecute pala tayo mga kapatid, maka-experience tayo ng mga ganon, identification pala na andyan ka kay Panginoong Hesus. No? You are a truly born again believer. Minsan nga, asawa pa natin sa ating sariling pamilya pa tayo makarinig ng mga negative. No? Kasi tinitingnan nila. Doon sila tumitingin sa religion. No? Hindi nila tinitingnan na si Jesus ang tunay na kaligtasan regardless of what religion, mga kapatid. Wala pong relihiyon na makapagligtas kundi si Jesus lamang. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos at tanggapin si Jesus na ating Diyos at tagapagligtas. So, continue. Sabi, alam nyo, if we stand firm in the faith and of advancing the purposes of God, sinabi po ng Panginoon sa atin, remember sa binasa natin, for theirs is the kingdom of heaven. Alam niyo mga kapatid, the reward for enduring persecution is not some distant, no? Hindi siya temporary. Hindi siya gaya ng consolation prize na limitado po, no? Ang reward ng Panginoon sa atin. But the assurance of God's is eternal kingdom, no? Bakit eternal kingdom po mga kapatid ang sinasabi ng Panginoon? Kung pupunta po tayo sa John 3:16, sinabi niya, for God so loved the world that whoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Bakit eternal kingdom ang pinag-uusapan dito? Kasi nga mga kapatid, tayo bilang isang tao, we have a three aspects, body, soul, and spirit. Ang physical natin na katawan, no, na nag-i-enjoy dito sa mundo, nagpunta sa beach, lahat, kahit sabihin natin aabot ka ng 100 years old, ay talagang mamatay po tayo. Nung sinabi sa Job chapter 14 verse 5, we have limits that cannot exceed. No? May hangganan talaga tayo na hindi natin pigilan. Meaning to say, ang physical na katawan natin mga kapatid, mamamatay yan. Din ang spirit natin pag tayo ay mamamatay, pupunta sa Panginoon. So mayroon po tayo kaluluwa. So yan po ang maka-experience ng eternal balang araw. Buhay na walang hanggan. So ano po yan mga kapatid ang kaluluwa natin? Ang kaluluwa po natin ay yan po ang mag-experience ng eternal, no? Kasi ang problema mga kapatid, pag mamatay ang tao, hindi ibig sabihin mamatay ka langit na agad. Kaya mali po ang sabi pa, happy birthday Papa in heaven, happy birthday Mama in heaven. Alam mo ang buhay niya noong siya ay namatay. Anyway, we cannot judge them. But minsan may mga ganon, no? Ang pupuntahan po ng kaluluwa natin, either impyerno at langit. Kung ligtas ka, sabi doon, kung nasa book of life ang pangalan natin, baka pupunta po tayo sa langit, no? Ang ligtas. Pero pag once nga wala ka sa book of life, wala ang pangalan mo, parang check attendance sa roster of troops kung sa military or sa police, kung sa eskwelahan pa, parang class record. Pag wala ka sa class record mga kapatid, meaning to say, impyerno ang bagsak ng kaluluwa. So yun po ang ibig sabihin. Kaya eternal po ang reward na sinasabi ng Panginoon. Hindi yung limitado gaya ng mundo na tulad natin makapagretiro tayo. We will enjoy life, kasi may pension tayo, sufficient na pension, may makukuha tayong yung benefits, million man yan, but may hangganan ang lahat po. Pag edad natin ng 70 years old, wala na.
80 years old, wala na. So hanggang doon, so dito, eternal po, langit po ang ipinangako ng Panginoon. So meaning to say mga kapatid, ang ibig sabihin po dito, if we face trials for living righteously, meaning to say, we are storing up treasure in heaven. No? Kung nagbibigay po tayo ng tithes and offering, part yan. But ito po mga kapatid, kung umaharap po tayo ng trials po, na namumuhay tayo, kaya nga sabi to, godliness with contentment is great gain, sinabi ni Paul doon. Kasi ito na yun, if we live righteously, no? Yun po pala ay nag-store na tayo ng treasure in heaven, no? Nagawa na pala ang bahay natin sa langit. Gold sa bahay. No, hindi lang pala sa lupa, but sa langit po ang iniimbak natin na treasures. Kasi po mga kapatid, ang kingdom po ng langit, no, is not just a future reality, kapatid. It is a present and eternal one. Present po siya. Kung tayo po ay born again believer na, hindi lang natin ma-experience yan sa susunod. But ngayon mismo, pag nandyan ka na sa Panginoong Hesus, may experience mo yan. At ma-adapt mo, at ma-reward pa yan sa'yo pag tayo ay patay na. Ang kaluluwa natin ang maka-experience yan, the eternal one. Ang buhay na walang hanggan na sinasabi sa John 3:16. Kaya naman mga kapatid, ang mga trials natin at mga struggles po dito sa mundo, kung mag-injured po tayo minsan, may mga Bible study na take life, mag-attend ka, parts of yan, struggles, kasi nagnakaw ka ng oras para makapunta lang doon to preach the gospel of God, kung ano si Jesus sa buhay mo, tapos hinahanap ka. So part of po yan, struggle and trials, kasi iniipit ka ng boss mo. So dapat mag-enjoy ka lang. Gawin mong positibo ang lahat. Are part of greater story of this kingdom, mga kapatid. Hallelujah, praise God. So ngayon mga kapatid, ang pangatlo po natin, the last one. Ano ba itong reward of kingdom? Kung matatandaan po natin, Jesus promises that the kingdom of heaven belongs to those who are persecuted for righteousness. You know, brothers and sisters, the persecution we face here is but a shadow compared to the glory that awaits us. Kailangan natin ma-experience, no? Maka-experience man tayo ng rejection, hardship, and suffering, mga kapatid. Pero dito mga kapatid, we are promised eternal joy, no? Andyan po ang pangako ng Panginoon, eternal joy, peace, and glory in God's presence. Hallelujah. Kaya kung matandaan po natin, si Apostle Paul echoes this truth in Romans chapter 8 verse 17. Sabi niya, where he says that if we share in Christ's suffering, we will also share in His glory. Hallelujah. Yun po pala mga kapatid. The persecution we face is not in vain. It is part of God's redemption's work in our lives and in the world. We can take comfort in knowing that God sees our struggles and will reward us for our faithfulness. Hallelujah. Praise God. Kaya naman mga kapatid, napakasarap, no? Kaya ako, when I was experiencing this, hindi ko ito negative na parabang kawawa ka na masyado. But I enjoying, no? In the presence of the Lord. Araw-araw po yan mga kapatid. Dapat constant po siya, no? Consistent po ang ating ma-experience na glory po dyan sa Panginoon. Dapat masayahin po tayo palagi, positibo po tayo pag tayo ay tunay na born again believer. In closing, mga kapatid, let us embrace this paradox of the Beatitudes. Let us not seek persecution for persecution's sake, but let us be faithful in standing for righteousness. Hallelujah.
knowing that as we do, we are drawing closer to God's kingdom. When we face suffering for the sake of Jesus, we are blessed. Hallelujah. For the kingdom of heaven is ours. Kasi yun lang po pala mga kapatid. Pag maka-experience tayo, ang kingdom ni Lord, ang kingdom ng Panginoon ay nasa sa atin. Hallelujah. Naway sa kulang-kulang 25 or 26 na minuto po ay may nakukuha po tayo kung ano po ang kahalagahan, bakit nabanggit ng ating Panginoong Hesus. Dahil po sa eternal po na reward, eternal blessing po ay yung po makapunta po tayo sa langit. Hallelujah, praise God, pagpalain po tayong lahat. God bless us all.